Ma'am, nalipay kaayo ko sa imong gipahayag kay nalamdagan akong hunahuna ug napun-an akong kaalam. Nalipay ko para ni Tatay Digong. Pero ma'am, na ako'y pangutana. Niingon ka nga ang Ginoo mo'y nagset kinsay mahimong presidente sa nasod. Kana si bangag ma'am, unsa may purpose sa Ginoo nga nahimo man na siyang presidente sa atong nasod? Murag igo ra man na naghurot sa kwarta sa atong kaban. Unsa kahay nindot nga rason ma'am? Ma'am, how about BBM? What do you think is his purpose ngano gi-choose siya sa Ginoo to be a servant leader? Your opinion lang ma'am, base gihapon sa Bible. Thank you. Hello ma'am, I love your explanation. But may tanong lang ako. What if ang mismong authority ma'am ang evildoers? Hello mga higala, maayong adlaw ninyong tulo no. Dili lang ko mo specify sa mga pangalan sa mga servant leaders mga higala aron nga safe ta diring dapita. Let's examine the biblical teachings on leadership, authority, and justice mga higala, and how these principles can guide us in understanding the role of leaders like President Duterte, President Bongbong Marcos, no? And all around the world nga mga presidents, tanan nga mga politiko, and tanan nga mga servant leaders mga higala. We will also reflect on what the Bible says about the consequences for corrupt or unjust leadership. The biblical foundation of authority mga higala sa Romans 13 verse 1 to 2 ug sa 4 mga higala. In these verses mga higala, the Apostle Paul teaches that all governing authorities are ordained by God, no? So ang leaders mga higala, whether in the Philippines, no, or any nations mga higala, are placed in power to execute justice, promote good, and punish evil, no? So in the case of President Duterte mga higala, his leadership, like any other leaders mga higala, was considered by the Bible as a position that holds great responsibility to uphold righteousness and protect the people from evil. However, this biblical principle mga higala also makes clear that when those in power, no, fail to fulfill their roles mga higala, they are not immune from judgment. A president's duty mga higala is upholding justice, no? Kung inyong basahon ang Salmo 82 verse 2 ngadto 4 mga higala, ingon siya, hangtod anus aba magahukom kamo nga walay katulid ug palabihon ang pagkatawo sa mga daotan. Sa Salmo 82 mga higala verse 3, no? Niingon didto, labani ang kabus ug ang mga ilo, buhata ang hustisya sa mga sinakit ug sa makaluluoy. That is the reason why our former President Rodrigo Roa Duterte implemented the war on drugs mga higala. Sa Psalms 82 verse 4 mga higala, niingon dito, tabangan mo ang mga kabus ug ang mga hangul, luwasa sila gikan sa mga kamot sa daotan. Sa kana nga salmo mga higala, it is a powerful reminder that rulers, no, including the president, are called to defend the vulnerable, execute justice, and lead with righteousness, no? Leaders who fail to do so, those who misuse their power for personal gain or injustice, will face God's judgment, no? According sa Jeremiah 22 verse 13 to 17 mga higala, nag-condemn na siya sa mga leaders who build their power through oppression mga higala. Unsay giingon, woe unto them that buildeth his house by unrighteousness, and his chambers by wrong, that useth his neighbor's service without wages, and giveth him not for his work. Nag-highlight na siya how corrupt leaders who exploit the poor, no, and take advantage of others, labi nagkanang
gigamit ang kwartas katawhan, mga tax sa katawhan, wala ni tarong og serbisyo sa katawhan. Instead nga mo serbisyo sa katawhan, gipamalit og mga nindot kay mga sakyanan, gipamalit og nindot kayo nga mga bags, gipamalit kayo og mga earthly materials, mga higala ba, no? Will face judgment from God. Mao bitaw mga higala niingon tas President Duterte, dinibdib ko talaga ang trabaho ko. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Walay bisag usa ka haligi nga napuno sa iyahang Pinoy-anan. Muna bantay-bantay mo kanang kamong mga corrupt leaders. Bantay mo, you will face judgment from God. Unsay giingon sa Jeremiah 22 verse 30 mga higala? Ingon siya, mao kini ang giingon ni Jehova. Isulat mo kining tawhana nga walay anak. Usa ka tawo nga dili mo uswag sa iyang mga adlaw, bantay-bantay mo, dili jud mo uswag kamong mga kurap, dili jud mo uswag kay wala nay mausab ka tawo sa iyang kaliwat nga mouswag. Bisan sa inyong mga kaliwatan mga higala, bantay-bantay mo ana. Sa Matthew chapter 23 mga higala, verse 3 ngadto 36, nag-ingon, another Bible verse na siya nga si Jesus, no, ang Ginoo ni condemn sa mga religious and political leaders for their hypocrisy and failure to lead with justice, no? Unsay giingon dito? Ingon siya, kamo mga bitin, haliwat kamo sa mga bitin nga malala. Unsaon ninyo paglikay sa pagkahinukman sa impyerno? Unsa di ay? Bantay mo. Pag-celebrate lang usa moron. Kay ngano man, ikaabot sa ato ang Ginoo sa iyahang ikaduhang pagbalik mga higala. Unsay giingon? Dili mo makalikay sa pagkahinukman sa impyerno. Sa Matthew chapter 23 verse 36 mga higala. Unsay iyang giingon dito? Verily I say unto you, no, all these things shall come upon this generation. Sa Bisaya, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, kining tanan moabot niini nga kaliwatan. Dili lang ikaw, kung gikondem ka karon sa mga katawhan, ikaw pati ang imuhang mga kaliwatan makadungog sa imuhang apelyido, pagan sa imong binuhatan, mapagan sa imuhang binuhatan. Sa Revelation 21 verse 8, no, nag-offer na siya sa usa ka powerful nga reminder sa God's final judgment. Unya giingon dito mga higala, apan ang mga talawan ug ang mga maduha-duhaon ug ang mga malaw-ayon ug ang mga mamumuno ug ang mga makighilawason ug ang mga lumayan ug ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos ug ang tanang mga bakakon, no, mabahinan sila didto sa linaw nga nagadilaab sa kalayo og azufre nga mao ang kaduha nga kamatayon. Karon malipayon pa ang mga leaders nga nagbuhat sa mga dautan, pero bantay-bantay mo kay dako-dako ra ba ang impyerno, no? Ingon man ang Ginoo, pila kabok ang mga impyerno? Sama sa gidaghanon sa bunbun sa dagat. Sa Ezekiel mga higala, chapter 34 verse 1 to 10, no? Ang Ginoo nagpronounces sa judgment on the shepherds, kanang mga leaders, no, of Israel who have failed, no, to care for the flock, no, nga ampingan ang iyahang mga sakop, ang iyahang mga tao, no, exploiting them for their own gain. Sa Galatians chapter 6 verse 7 mga higala, naghisgot na siya, usa na siya ka prinsipyo of sowing and reaping, no? Mag-ani ka sa imuhang gibuhat. If they sow injustice mga higala, injustice, corruption, or evil mga higala, they will reap judgment. Kay unsa may giingon sa Galatians chapter 6 verse 7, be not deceived, God is not mocked. For whosoever a man soweth, that shall he also reap. They experience the consequences of their sins, including the moral decay and the degradation of society. Mauna siya mga higala. Makita gud nimo ron nga bisan pa og ikaw nagpakita kasi mga tao, ang singgit sa mga tao, Duterte.
Duterte. Perting uwawa, gidegrade ka sa society. Sa 2 Samuel, chapter 12, verse 9 to 14, mga higala. Mauna siya ang punishment ni David sa nabuhat niya nga sala didto ni Bathsheba. After ni David, mga higala, nakasala ni Bathsheba and arranged the death of her husband, no? Si Uriah. Ang Ginoo ni pronounced og severe earthly consequences, including the death of his child, no? Ang pagkamatay sa iyang anak, and constant conflict within the household. Kana mga leaders, magka-conflict din na sa ilahang household. Mo na siya, makita ninyo karon, di lang ko mo hisgot og pangan, igsuon batok sa igsuon, mo na siya, kapamilya, karelative, batok sa relative, na sila-sila na lang nag-unay. In both the Old and New Testament, mga higala, ang leaders who fail to uphold God's righteousness are sometimes removed from their positions. Matangtang sila sa ilahang mga posisyon. Kulba kayo ron, mga panghitabo ron sa Pilipinas. Kulba kayo nga matangtang sa ilahang posisyon. Wa man to'y problema si President Duterte, kay nahuman man niya ang iyahang presidency. Ang problema ron ang kanhi nga naglingkod. This could include loss of authority or being exiled as punishment. So 1 Samuel, mga higala, chapter 15, verse 23, for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is an iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. Si King Saul, mga higala, was rejected, no, na-reject siya as king because of his disobedience to God. As a result, mga higala, giremove siya Ginoo siya sa iyahang posisyon sa authority and anointed David, no, to replace him. So, gi-elision siya ni David. Pero mga higala, the most severe punishment for rejecting God and living in sin, no, nang nagpuyo jud ka, grabe jud kay ka makasasala, is eternal separation from God in hell, no? Often referred to as the second death, mo nang ikaduhang kamatayon. Sa Matthew chapter 25 verse 41, mga higala, final judgment na siya. Unsay giingon didto? Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Unya, mga higala, ug dili mo aminaw sa ako ang gospel, sa ako ang pagstorya ninyo karon, kay kani Bible man gid ni, biblically speaking. Sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9, mga higala, that is eternal destruction. Basaha ra na ninyo. The punishment for those who do not obey the gospel of God is eternal destruction, being separated from the presence of the Lord. Muna sige kag ampo diha, di gapon ka tubagon. Tuon sa ganito ang mga form sa punishment nga akong gihisgutan sa mga leaders, sa mga authorities nga wala mobuhat sa ilahang katungdanan. First, earthly consequences, calamity, loss, mawagtangan, or defeat, mapildi kani, kulba kaning mapildi nis election, no? Death as punishment for serious rebellion, no? Eternal death for the unsaved. Kay wala man nimo gitarong ang imuhang pagdumala, eternal death for the unsaved. Third, divine discipline for the believers to correct and restore them to fellowship with God. Ikaupat, exile or loss of authority, no? Kanang mga leaders who fail to fulfill their duties and justly, na kulba kay kag matangtang kasi mong posisyon din ha, no? And ikalima, eternal separation from God. Di ka paminawon, di ka dunggon sa Ginoo, di ka paminawon sa imong mga ampo, bisan saong man nimong ampo, no? In hell, no? For those who persist in rejecting God's grace, no? Atong hinumduman nga ang Ginoo is just, and He will ensure nga ang kanang mga corrupt
ug dili maayo nga mga servant leaders, mga unjust authorities are held accountable whether in this life or in the life to come. Mga higala, prinsipyo ra ang gidala ni President Duterte alang sa kaayuhan sa tanan. Nag-warning siya mga higala. Sa chapter 19, verse 10 ngadto 11 mga higala, naay authority si Pilato no sa pag-crucify ug pag-release ni Jesus. Pero to ang tubag ni Jesus Christ nga gikan sa itaas ang naghatag niya og authority. Sa kato nga panahon, ang Jewish leaders bear a greater responsibility for his suffering than Pilate mga higala. In biblical perspective mga higala, ang Ginoo mainly kung kinsa ang instigated sa iyang trial and condemnation kay maoy dakong responsible, no? Meaning mga higala, because we have our own justice system sa Philippines, no? This is just my opinion ha, but based in the biblical perspective, because we have our own justice system, dapat wala to siya gidala sa Hague, no? Wala siya gidala sa Hague. Mas dako og sala ang nagdakop nga naghatod niya dito sa ICC mga higala, because we have our own justice system. Unsay giingon sa Bible verse sa Matthew 22 chapter 21 mga higala, nag-ingon didto, sila nagaingon kaniya kang Cesar, unya siya miingon kanila, nan magbayad kamo kang Cesar sa iya ni Cesar ug sa Dios sa iya sa Dios. Ang pangutana, asa man di ay napanag-iya si former President Rodrigo Roa Duterte? Sa Netherlands or sa Pilipinas? Mo na mga higala no nga ato agud iampo ang atong mga leaders. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 2 no, nag-encourage gina siya sa tanan nga believers to pray for the kings, tanang mga hari, and all who are in high positions mga higala. Ato gina silang iampo kay kung wa gina sila nagkadimao na ambot na lang sa kanding na bangs. Pero kung nahibulong mo nganong gibutang man na ang mga authorities sa ilahang posisyon karon, hinumdumi lang ang giingon sa Daniel 2 verse 21. Unsay giingon sa Ginoo? Og iyang ginailis-ilisan ang mga panahon og mga katuigan, no? Iyang ginapapha ang mga hari o gipahaluna ang mga hari. Siya ang nag-ilis mga higala. Siya ang nagbutang ni anang mga haria. Siya nagahatag og kaalam sa mga manggialamon ug kahibalo kanila nga may pagsabot. Karon, kung failure na siya nga hari mga higala, nga president, muatubang siya sa iyahang consequences ug mao to ang akong gipanglatag nga mga punishment. O na mga higala, nga ato ginang iampo ang atong mga leaders no, nga dili sila magkurap, dili sila magbuhat og mga dili maayo no, kay nakasalalay sa ilaha pod usa sa hinungdan nga mulambo ang usa ka nasod tungod sa ato ang leaders no, and then nakasalalay sa ilaha kung unsa ang kanindot sa future sa atong nasod from today and the years to come mga higala. Mao na siya nga God bless sa ato ang nasod no, and then mag-inampuay lang ta ninyo ang kanang mga prayer rally nga gibuhat karon sa atong mga kahigalaan o atong mga kaigsuonan din ha, padayunan na ninyo kay gi-encourage man ta mga higala nga mag-inampuay ug ato gid iampo ang ato ang mga hari no, ang atong mga leaders. Mao na siya, dili ko against ana, hinaot og magrally man sad gani, peace lang, peaceful lang mga higala, and then iampo lang gid nato ang tanan no, kay ang future sa atong mga anak, ang future sa ato ang nasod nakasalalay usa sa hinungdan ang ato ang mga leaders. Hinaot nga nakasabot mo sa akong explanation, and then God bless sa inyo nga tanan.